Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa may kilig, Ngayon ng hapon sa lahat ng mahal. ng maraming ito. 5 linggo na po ngayon na tayo naghahanda ng ating sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap natin unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa ating kapwa alinsunod sa aral at halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Jesucristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Tayitin natin sa liwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kanyang sa kapwa. Sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa ni Jesucristo sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananalig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. At Manalangin po. kailangan natin Ang maraming mga pagalitan, ang mga kalaspas na ito ay yung pagpalay at pakabalagin upang sa masaya namin pagpupuli sa Mesiyas na aming hari, siya ay ating kasugan. At sa iyo ang Panginoon, mabuti ang Panginoon, ayon sa Panginoon. Kung natin
Pangasinas at pangin sa ibang pinungawa ni Jesus. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na araw. Makikita ninyo roon ang isang asno na nakatayo kasama ang kanyang gusto. Palagin niyo ay kapag nagsimula sa inyo sa tingin kailangan ng Panginoon at hindi natin ituloy. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y magpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang isiro na isang asno. Tumakay niya ang mga alagad at ginawa ang iutos ni Jesus. Pinala nila ang naging asno at ang isiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang kalaban at sumakay si Jesus. Maraming naglakad ng kanilang kalaban sa langit. At iba naman ay puputol ng mga sanga ng kahoy at nilakad din sa barang. Nagsisigawan ng mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ng gabi. Kapalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pagulo ang buong mundo. Sino kaya ito, tanong nila? Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea. Sagot ng karamihan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Marami sa kanya po. Naman ang mga kapatid, tularan natin ang mga tao na nagpili kay Jesus, kalinang magposisyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Magsitayo ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Here this night.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan, ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ng aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako nagmagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan kong sila'y bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurahan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis ng sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na natatawa at sinasabi ang ganito, nagtiwala sa Diyos, ngunit hindi siya pinansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilain, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y iahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ang lahat ng kaniyang lingkod. Sa inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao siya at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang
higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat. Masunuring Kristo Jesus, nagawin ang buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinuko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga pinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman. Nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi, pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. ang mga tao na may sinursula ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po. sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? sumagot ang lahat. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao.
pinanagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga Cirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nagnangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit, matapos magsapalaran, at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Ligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inilapusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-i-3 ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna. Tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga, magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod. At nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan
at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus. Nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari, Tunay na ito'y anak ng Diyos. sabi nila, Ang mabuting balita ng Panginoon. "Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo." Magsiupo ang lahat. Minamahal na mga kapatid, mula sa hosana na ating sinambit sa labas hanggang ipako sa krus. Ganyan kabilis nagbago ang puso ng mga tao na sumusunod kay Jesus. Kung tutuusin, hindi lang po ito kwento na ating nadinig, kwento ni Jesus na ating binasa, kundi ito ay kwento ng bawat isa sa atin. Alam natin sa ating karanasan, minsan malapit tayo kay Jesus, hosana, salamat, pero madalas lumalayo tayo. Tayo'y nakakasala. Kaya ngayong araw sa ating pasimula ng mga mahal na araw, huwag tayo makinig lamang sa pasyon ng ating Panginoon. Matutunawa tayo sa mga mensahe na ipinararating ng ating pakikiisa sa pagkapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Tatlong aral, bigyan natin pansin, tatlong katotohanan. Una, kung sino yung ating pinakikinggan, siya yung nagdidikta sa ating buhay. At ito ho ay totoo, no, na ating nararanasan. Sabi nga ng Propeta Isaias, araw-araw ay binubuksan niya ang aking pandinig upang ako ay makinig. Para kay Jesus, ang pinakinggan niya, ang tinig ng kanyang Ama. Pero doon sa ating mga pagbasa at sa istorya ng Passion of Jesus, no? Para kay Judas, ang pinakinggan niya, yung pera, yung tawag, kalansing ng pera. Sa mga tao, ang pinakinggan nila, yung ingay. Pag in-imagine ninyo siguro, no? Yung mga tao na naghatid kay Jesus, kasama niya papasok ng Jerusalem. Kaya nga napansin si Jesus ng buong Jerusalem. Dahil maingay sila. At siguro ang mga tao ay sigaw lang ng sigaw, hindi nila naunawaan kung bakit sila sumisigaw. Pero alam natin saan humantong ito, no? Doon naman sa pretorio, doon sa courtyard na kung saan inaakusahan na si Jesus, iba na yung kanilang sigaw. Si Pilato, sa nakinig, sa takot. Takot sa tao, takot sa mga kapangyarihan, kaya naghugas kamay. So, ano ang sinasabi muli sa atin dito? Kung kanino ka nakikinig, yun ang nagdidikta sa iyong buhay. Kaya sa unang punto, ang tanong natin, kanino ba tayo tunay na nakikinig sa ating buhay? Kanino tayo nakikinig sa ating buhay? Yung pangalawang punto, ito ang istorya ng ating kaligtasan. Kapag tayo'y nagpumilit
sa ating gusto, walang kapayapaan na nakakamit. Yun hong pangalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, no? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at naging masunurin hanggang kamatayan. Mayroong kalayaan si Jesus. Hindi po natin masasabi na wala siyang kalayaan. Kalayaang pumili. Pero ano ang nasa harapan niya, no? Ang naalala natin, yung mga pagsubok kay Jesus, yung mga temptations, yung mga tukso noon, na yung Diablo, ibibigay sa kanya ang mundo. Ang gagawin lang ni Jesus ay luluhod at sasamba sa kanya. Hindi yun ang kanyang pinili dahil siya ay nanindigan na tanging sa Diyos lamang ang lahat ng pagpupugay at pagsamba. No? Pero dito, sa puntong ito ng kanyang buhay, alam natin yung nangyari sa Garden of Gethsemane, doon sa hardin, na talagang nakikita niya yung hirap na kanyang susuungin. At ano ang kanyang panalangin sa Ama? Sana, wag na sana ito, no? Makalipas nawa ito. Let this cup pass away from me. Itong hirap nito, wag ko sanang batahin. Pero ang kasunod, pero hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang mangyari. Minamahal mga kapatid, tingnan natin yung ating kalooban. Ano ba yung ating ibig na mangyari sa ating buhay? Ang maipilit yung ating kalooban o tunay na saliksikin at maunawaan ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Dahil kung ang ating ipipilit yung atin lamang kalooban, hindi tayo makakaroon ng tunay na kapayapaan. At doon ay makakaiba na magiging magulo ang takbo ng ating buhay. Ang sinuman na humahanap sa kalooban ng Diyos ay pagbibigyan ng Diyos ng liwanag at ng Espiritu Santo. Kaya nga sinasabi niya, kumatok ka lang, hingin mo lang at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking kalooban, ng lahat ng banal na Espiritu upang makita mo ang iyong hinahanap. Kaya sa puntong ito, tanungin niya natin ang ating sarili. Sa aking bang mga dasal, hinihiling ko ba na maunawaan ko at makita ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Dahil ito ay hindi maaring hindi patungkol at para sa ating ikaliligtas. Dahil ang Diyos ang ninanais sa atin, maging maayos yung ating buhay, tayo ay maligtas, mapasa atin ang biyaya at pagpapala. Yan ang ninanais ng Diyos, na hindi tayo mawala. Ito'y magaganap lamang kung susundin ang kanyang kalooban. Kaya, muli tanungin natin, no, hinahanap ko ba ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Ipinapanalangin ko ba ito? Yung pangatlong punto ay ang suma total ng buhay ni Jesus.
at ang siyang pinakabuod ng pakakatawan tao ng Diyos. Ano ito? Ito ay isang salita at alam na natin kung anong salita ito. Ito ay ang pagmamahal, pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos hindi sumusuko kahit masakit. At yun siguro yung ating dapat matutunan. Ang tunay na pag-ibig at pagmamahal natin ay hindi sumusuko kahit masakit. Yan yung nakita natin sa pasyon ng Panginoon. Hindi lamang sa salita na umaangal, kundi sa kilos at gawa ni Jesus na ipinagkanulo siya, itinanggi siya, iniwanan siya, siya ay niluraan, hinagupit, nilapastangan, pero walang salita dahil yon ang kanyang pagpapahayag kung gaano tayo kamahal. Kanyang babatahin kahit anong hirap dahil iyon ang tunay na pagmamahal. Kahit pwede siyang umatras, kahit pwede siyang tumawag ng mga anghel para iligtas siya, nanatili siya hanggang sa krus. Maraming tao marunong magmahal sa simula, pero pag dumarating na yung panahon ng pagsubok, umaatras na. Ang tunay na nagmamahal hanggang sa krus, hindi sumusuko tulad ni Jesus. Kaya mga kapatid, yung ating ilan sa maaring pagnilayan ay yung ating 3 punto sa araw na ito ng Passion Sunday. Kung sino ang ating pinakikinggan, yun ang nagdidikta sa ating buhay. Kapag hindi natin hinanap ang kagustuhan ng Diyos at ipinilit ang ating kagustuhan, nawawala ang tunay na kapayapaan, ang kaligtasan. At pangatlo, kung tunay tayong nagmamahal, handa tayong masaktan. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tubukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Minamahal na mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa Diyos Ama upang bigyan tayo ng tunay na espiritu ng panahong ating ipinagdiriwang, ang pakikiisa sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ating idalangin sa Ama, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taus-pusong paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magsikap nawa ang bawat kabataan na tularan si Kristong nakipamuhay sa atin upang maging lingkod at mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa programang Alay Kapwa, maging mabisang daan nawa ito upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga catechumens, magabayan nawa sila sa landas ng pagpapakabanal tungo sa Diyos na kanilang naisundan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. O Diyos naming Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Ipagkaloob mo nawa ito ayon sa iyong dakilang pag-ibig at awa sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid na itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong buktong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahain minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo ay pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami ay palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay, sa kalangitan kami nabubuni sa iyong kadakilaan. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pakakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at parindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang mahal na kabiyak, kaysa ng mga apostol, ni San Bartolomé aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, lakas loob natin ngayong ipahayag. Ama namin Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan, tiyagalingan at pakakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ipahayag natin ngayon sa bawat isa ang kapayapaan ni Kristo. Peace be with you. Kapayapaan sa inyong lahat.
kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad na tinatawag sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ keep us safe for eternal life. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami ay pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami ay iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo po unay nagdiriwang ng Alay Kapwa Sunday, kaya tayo ay makakaroon ng contributions para sa ating Alay Kapwa Sunday at sa ating RNF sound system. Tayo napapasalamat sa inyong mga contributions. Nakalikom po tayo ng second collection last Sunday ng 45,180 pesos para ho ito sa ating binabayaran na sound system, at ang nalalabi na lamang ay 1.446127. Kaya palapit na ho tayo sa buong kabayaran sa ating sound system. Huwag po natin kalimutan, pangatlo, yung ating every Tuesday na devotion sa ating mahal na patron San Bartolome, na tuwing Martes, alas 5 ng hapon na sinusundan ng 5:30 Mass. Ngayon pong mahal na araw, itong Holy Week, mayroon po tayong kumpisalang bayan sa Lunes sa ganap na alas 7 ng gabi. No? At upang makita natin yung iba pa mga talaan, nasa labas po yung tarpaulin na nagpapahayag kung ano yung ating gawain. No? At alam natin na yung sa April 6, mayroon po tayong Easter pilgrimage. At ang makakaroon po tayo ng orientation sa darating na April 6 ang orientation para sa Easter pilgrimage sa Lunes, sa Easter Monday po yun ng 7 p.m. Huwag po kayong huwag niyong kalimutan na magsadya sa ating Facebook page ng Apostol San Bartolome de Malabon para sa mga detalye ng ating mga gawain dito sa ating parokya. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Tumayo na po tayo para sa pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko natin ating ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos amang mawain na nakaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo ay huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan, butihin at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Panginoon. Salamat Paglaganap sa sa Diyos. lahat ng tao. Hosanna,
sabi